Inazuma ang nalitratuhang lalaking ito na may nakapulupot sa kanyang higanteng sawa. Ang lalaki sa litrato, dito nakatira sa San Pablo, Laguna, si Red. At ang kanyang alagang Burmese python na si George. Birthday ko, may date nga ako noon. Pagkatapos ng date, nadatang ko si George. Nagwawala daw. Sabi ko, George, you want to get out and paint the town red? Binuksan ko na ng susi. Lumabas na kami. Punta kami sa mall. Pasyal lang para makakita siya ng tao. Kasi pag hindi siya nakakakita ng tao, para ba siyang stress? 15 taon na raw tapat kay Red ang kanyang alaga. May haba itong 14 feet at tumitimbang ng 40 kilos. This is the secret of my strength. From here, I am walking there. Back and forth from here to the hotel. Then jogging at around the lake. Yung aking anak, binili ito. Nung siya magpunta sa Saudi, walang mag-aalaga. Tayo, kunin mo si George. Hindi lang sa gubat may ahas, pati na sa tahanan ni Lolo Red ng Laguna. Paano nangyari ito? Tunay na anak daw ang turing niya rito. Pinapaliguan. Tay, bakit shampoo po yung ginagamit yung pangligo kay George po? Para mabango. Para kasi, kunyari buhok din siya, ulo. Kasi pagka detergent, yung skin niya baka masira yung schoolboy complexion. Walang selos na nangyayari kasi parang bunso na namin si George. Pinapakain. Pagka nagwawala ito, yung gutom talaga siya. Nasa kabilang kali, may naamoy siyang kaya niyang lunukin. Tumitigas siya na tigas, parang kahoy, oh. Hindi ko kayang pigilin, kaya binabalik ko na, hindi na kami lumalabas. Sabi ko na, George, makakadisgrasya ka. Ilang beses na po kayo nakagat, Tay? Twice na. Kinagat ako rin, nagsugat din na rin. Magkano ang pagkain ni George? Minsan 600. Kami ang ulam, sardinas, yan nakamanok. Sabi nila, mahirap may alagang ahas sa bahay. Pero sanay na raw ang pamilya ni Red. Pero kung ang misis niyang si Olivia ang tatanungin, lapitin daw talaga ng ahas ang kanyang mister, mapahayop man o tao. Ang pinasasaringan daw ni Olivia ang minsang umahas sa kanyang mister na si alias Madonna na kumari pa man din daw niya. High school pa lang daw, mag-best friend na si Olivia at Madonna. Kinuha pa nga raw niya itong ninang para sa kanyang anak. Kaya patay mali siya lang si Olivia nung tila napadalas na raw si Kumare sa kakabisita sa kanila. Nakikipagkwentuhan lang. Wala naman ako napapansin sa kanila. Dahil kami kindalo ang magkakwentuhan. Tatanong ko naman, ba't napaligaw ka dito? Ay, natutuwa kasi ako sa mga anak mo, ang bibibo. Nung minsan naman daw siyang nag-out of town dahil sa trabaho, pag-uwi niya, may isinumbong sa kanya ang kanyang panganay. Siya daw ibinigyan ng maraming pera ng kanyang tita. Sabi ko, talagang mabait, binigyan ka ng maraming pera. Bakit? Nakita ko kasi sila naghahalikan ni tatay. Dito na raw kinumpronta ni Olivia ang kanyang kumare. Mare, anong tawag mo sa mga agaw ng asawa? Ahas. Damit mo ba yan o balat mo? At nagsulian na sila ng kandila. Naahas ako talaga. Kinumpronta ko si Freddy. Sabi ko, hindi ka na nahiya. Pinakita mo pa sa anak mo na naghahalikan kayo dito pa sa atin. Sabi ko, ang kapal talaga ng mukha mo. Ano? Kaya ka talaga kahit hindi ka na nagbago. Medyo nagkahiwalay kami. Tapos humingi nga siya sa akin ng tawad. Kaya kami nagkabalikan ulit. Naan sabi nga noon, hiwalayin mo na asawa mo. Pupunta tayo sa Alaska. Sabi ko, hindi pwede. Mahal ko yun eh. Ngunit tila iba raw talaga ang kamandag ni Red dahil makalipas lang ang ilang taon, nadiskubre ni Olivia na nakikipaglingkisa na naman sa iba ang kanyang asawa. Ito ang luluma ko. Kung ako sa'yo, tignan mo yung asawa mo, baka may iba na. Ito'y matapos daw na may ikwinento sa kanila ang kanilang border. Olive, sa ibaga binigay ni Freddy yung panty. Ang gaganda. Sabi ko, wala. Ayun pala, hindi sa akin.
Ay di, kinumpronta ko yung aking bayaw. Halika nga dito. May babae ba yung kuya mo? Sinabi niya, oo daw, meron nga daw. Dahil napuno na si Olivia, lumayas siya. Pinuntahan niya ako sa amin. Alay, pinatawad ko na agad at sabi ng ina ko, baka naman yan magbabago na. Last of the flesh. Kaya ako nagawa yun. Sa kasabihan, lumalapit ang palay. Tutukay na ng manok yan. Bunsod ng mga pangyayaring yon, magpahanggang ngayon, malayo pa rin daw ang loob ni Olivia at ng kanyang mga anak kay Red. Kaya naman galing ka, alos! Lalo't para raw itong sinasapian ng demonyo kapag nakainom ng alak. Nang bababae na nga, nagiging bayolente pa. Yung lagi siya nagiinom, ang aking mga anak ay nasasaktan na. Binato ng bote ng beer. Tapos yung aking mga anak na babae, kinukuryente. Sa akin, nagagalit din. Bay, ako'y sinampal at saka napahandusay ako sa sahig. Nung ako'y bata pa, hanggang sa nakagraduate na ako, teacher na ako, dumadating pa yung time na binubugbog pa talaga ako ng tatay ko. Ang sabi ko nga, kaya ako ginagawa yun mga anak. Gusto ko lang kayo ituwid. Nag-iisip talaga ako, sabi ko sa sarili ko, ano bang nagawa ko sa inyo? Bakit nyo ako binubugbog ng ganito? Eh, nung nag-aaral ako, dahil nga sa minsan kulang sa pera, nakakagawa ng hindi maganda, nagugulpi ng ama at ng ina. Sabi nga ng mga kapatid ko, siguro si kuya kaya ganyan sa mga anak, na pagbubugbog ni tatay at ninay. Do not squeeze me, George, huh? No one will be there. Dahil tila mailap na sa kanya ang kanyang mag-iina, ang pinagbabalingan na lang daw niya ng atensyon ang kanyang alagang sawa. George, there's no response from you. Para nga siyang best friend ko nga eh. Mas may tiwala ako sa kanya kaysa sa tao eh. Dahil yung tao eh, bibitray ka eh. Pero siya, parang aso to. Huwag mo lang siyang gugutumin. Pag ginutom mo siya, ahas din siya. Si George ng araw ang parang tunay niyang pamilya, kasakasama saan man siya mapunta. Baka mo, kunyari, si Galema ka. I'm so sorry. Sorry, but the damage has been done. Nakakatakot pero exciting. Nakakatakot. Yan laki kasi makakakain. Sinusubukan naman daw ni Red na makabawi kay Olivia at sa kanilang mga anak. Sinong magulang ang ayaw na close silang magtatay? Kinakausap ko naman sila eh. Sila lang ang lumalayo sa akin eh. Samantala, ayon naman sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, hindi naman daw bawal ang pag-aalaga ng Burmese python basta't ito'y rehistrado. Napayagan po tayo mag-possess ng wildlife, kaya lang po dapat tayo ay mayroong kapasidad na mag-alaga, may technical tayong kaalaman, meron tayong fasilidad, at meron tayong pinansyal na pwedeng gamitin sa pag-aalaga at pag-maintain ng mga wildlife resources. Dapat po ay ang pagkukuhanan po ng ating aalagaang wildlife ay sa mga legal sources po lamang. Yun po ang pinagagalingan po ng mga hayop na ito ay doon po lamang sa mga accredited ng DENR, yung mga possession po na nakukonsider na illegal, may katapat kaparusahan yun. Depende po kung ang species ng wildlife na nasa iyo ay kung ano ang conservation category. Combination of fines and kulong. Naman kayo kung sakaling magpaparegister. Oo naman. Para legal may papel na kung sakaling masita ako. Pumayag naman si Red na sumailalim sa therapy para matugunan ang kanyang problema sa pag-inom, pati na rin ang kanyang pagiging bayolente. Maring meron ka lang dapat siguraduhin. At yun ang basis ng counseling. It can be just an exchange of opinions. It can be laying out alternatives. Sabi nga ako ng Biblia, walang matuwid sa lupa. Matuwid po yun. Na gumagawa ng mabuti na ginagawa na hindi nagkakasala. So, people are prone to sin. People are prone to sin. Pero kahit na we are prone to sin, we can always avoid committing sin. Avoidable buho yan? Avoidable. At sabi mo nga, binigyan tayo ng free will.
So kahit anong galit natin, kung gusto natin kontrolin, makokontrol natin. Tama? So bago natin siya mabigyan ng counseling, actually, we have to find out first what led to this situation. Gusto rin niyang mabago. Kung merong magagawa, willing siya itry yun. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang pamilya. Sana mapatawad nila ako kung nagkamali ako. Sabi nga, tayo naman mga tao, marupok, nakakagawa ng pagkakamali. Kung may mali man ako nagawa, pasensya na kayo. Siguraduhin daw na wala kang alagang ahas. Pero tama bang inihahalin tulad ang mga masasama o mga taksil sa hayop na ito na sa totoo lang, hindi naman nananalakay kung hindi ginagambala? Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.